Kasi sinabay ko po yung business. Actually, second sim na yon. Sino yung mga estudyante dito? Yun, nakunti lang. Sino mga estudyante dito? Okay, so actually, ma-inspire talaga kay Lalo. Kasi habang nag-aaral po ako, actually, hindi naman everyday yung klase ko. Kasi ibang school naman to. Ang nangyayari po is, pag wala kaming pasok, is nagbebenta po ako ng kamote. So, ang purpose naman po din ba't ako nagbenta ng kamote kasi pang pamasahe ko sa school and pang baon. Kasi malayo yung school sa amin. Nilalakad ko po sa bahay namin, di ba? Bunto kasi yung sa amin, tapos iba pa yung sa highway, nasasakay pa ng bus. So, hindi po halata sa mukha ko kasi literal po, wala po talaga kami kapitbahay. Ang layo talaga ng kapitbahay namin. Kaya hindi kami pwede magkaroon ng tindahan. Kaya lugi talaga tindahan namin kasi wala nang bibili. Kasi wala kami kapitbahay. Parang gano'n. So, yun yung buhay life ko dati. Tapos yan, binibenta ko yan. Ganyan karami yung dalawang ganyan na plastic yung dinadala ko na kamote para lang ibenta ko. Tapos uuwi naman ako, kukuha naman ako ng dalawa para ibenta ko naman ulit. Tapos ang mura lang yan. Diba? Tapos doon ko na-realize, grabe din pala ang sacrifice ng parents ko. Kasi doon time na nagbenta ko, doon ko na po na-feel na ang bago din pala maghanap ng pera pang pagkain. Kasi yung mother ko, share ko lang sa lahat ng mga estudyante nandito, hindi din pala talaga madali din, diba, na humanap ng pera. Kasi doon ko po na-realize, nung sumama ko sa bukid namin, nagtatanim ng kamote, saging, kakao. Actually, halos siguro ng pwede kita rin meron sa amin. And kakao, saging, what's our bolay, di ba, gano'n. So, yun po, dumating sa point na, noong time na, may ano tayo, di ba, may kita tayo sa pagbenta. Ibili naman natin ng bagong damit. So, ang sabi ng mama ko, instant ibili mo ng damit yan, makakain mo ba yung damit mo na yan? So, yun talaga yung palaging tumatak talaga sa utak ko, na never po ako nabila ng mama ko ng damit or like mga bagong, like mga pang sa sarili ko. Kasi nga, instant ibili ko namin ng bagong damit or kahit ibili ni mama ng sarili niya, ma, bili ka naman para pag-closing ko, maganda ka naman, di ba, parang gano'n. So, sabi niya, mama, bili na lang natin ang ulam yan or bigas. So, doon ko talaga na-realize na hindi madali yung buhay. And then, nakita ko itong opportunity na to. Meron nag-share, di ba, na estudyante rin. Tapos, same po kami ng uniform. Doon talaga ako na-inspire sa Zoom na yon. And doon po ako nasabi sa ate ko, I'm interested. After no, tulungan mo ako, tapos yun, tuloy-tuloy ko siya ginawa, nag-aaral ako, tapos agad-agad po, after 1 month o 2 months po, nag-full-time ako agad. Hindi ko pa alam. Nag-full-time ako agad kasi sabi nila may travel daw. Dati kasi sa bahay, hindi kami makapag-travel. Bundok yun eh. So, baliktad. Ang mga classmate ko, sila yung nag-travel sa amin. Kasi ang purpose, kukuha ng yung buko. O, diba? Ginawang travel pa rin sa bahay namin. So, hindi ako makapunta sa kanila. So, yun yung nangyari. And then, syempre, diba, dahil po dito, syempre nakilala ko tong mentor na to, si Mentor Joseph Liu. Isa yun sa pinakapangarap ko talaga dati na makita siya or ma-replyan lang ako, masaya na ako. Kasi, siguro 1 year ako dito sa business, hindi talaga ako napansin ni Mentor Joseph Liu. Sobrang natouch ako nung sinabi sa akin na pinapili ako, Louis Gascon or Joseph Liu. So, pinili ko is Joseph Liu. Kaya dati hindi pa ako nag-mentor, hindi pa ako nag-press. Kasi hindi ko pa talaga literal kilala siya lahat. Kaya sabi ko, Joseph Liu na lang. Tapos, Louis na lang. Ay, wala ka ng ibang choice. Joseph Liu na una sinabi mo. Kaya, nung time na yun, dinala ako dito sa Bicol. Yun po yung pinaka-saya ko na moment na talagang sabi ko, ito na talaga siya. And nakita ko siya. And then, siya yung mismo nag-guide sa akin. And nasa pala sa feeling na si Mentor Joseph Liu mismo yung magtatapik sa'yo. Diba? Magsasalita sa'yo. Siyempre, napaka-exciting ang mangyayari kasi nandiyan po siya, diba, na nag-guide po sa atin as always. Diba? And ang dami ko rin natutunan sa kanya. And siyempre, diba, dahil po sa kanya, doon ko na na-create yung bago kong hub. Kasi sabi niya, kung takot ka, sabi niya, kung gusto mo magkaroon ng hub, siyempre, kailangan, mag-habel ka muna kay isa. Takot ako dati magkaroon ng habel. So, sabi niya, pinush ako talaga ng Mentor Joseph Liu, kahit isa lang, okay na yan. And then, yun. Tapos, next naman, di ba? Para hindi na mo ito matagal.
Ayan, ito yung mga result ko nung time ko na nag-design ako dito sa pinili ko natin. So, actually, doon naman po sa pinakauna is nakasama po tayo last December po sa top 29 po ng Tectorad Community. First ko na, ayan, pinakapangarap ko yan dati na magkaroon ako ng trophy. So, yun talaga yung gusto ko dati. Trophy lang talaga dyan. Ay, trophy tapos yung sash. And then, dito ko din nabili yung sarili ko din. First, iPhone 13 Pro Max din. Diba, na dahil ko din sa community, nakabili ako ng sarili ko cellphone. Kasi, naalala ko, guys, is dati, puro lang hiram ako ng cellphone sa mga ate ko, sa mga kuya, ng mga pinsan ko. And sila yung nag-provide sa akin dati ng cellphone, yung mga pinsan ko, para lang makapag-aral ako. And never ako nabilan ng mama ko ng cellphone. Yun yung totoo. Kaya dati, yung ex ko dati, yun nagbili dati yun. Dati kasi yung cellphone dati, mura lang, tag 300 yung Nokia. Keypad ba? Grabe naman kayo. Eh, di mo naman ng iPhone. Siyempre, kaya na natin yan doon. Bili ko kayo. Ayan. And then, siyempre, ayan, nakumita tayo ng 100,000, naging silver executive, tapos, yan, kasama tayo sa ranking. And ilang beses din ako naglabas ng check ko. And siyempre, pinaka-exciting part ko, kasi dati, nakapag-travel lang tayo sa Exotic Kingdom, di ba, sa Cebu, nag-travel na rin ako kasi last December din yun, and then nakapag-travel na ako sa iba't ibang lugar, and ito na po yung pinakamaganda, kasi dati, pangarap ko din before mag-OFW, kasi gayahin ko sana ate ko. Pero ngayon po, ito yung mga travel ko dito, local po to na travel, and sobrang saya, and sobrang nakaka-excite. Sabi ko sa sarili ko, dati pangarap ko lang aeroplano, ngayon, di ba, ilang beses na ako nag-aeroplano, and sabi ko naman sa sarili ko, ano kaya mo yung feeling na aeroplano naman, papunta naman ibang bansa. So yun yung pinaka-exciting part. Kasi ngayon po, di ba, syempre first time ko din makapag-travel international po sa Hong Kong naman. Ayan, sa Hong Kong and of course sa Macau. Ayan, so ganun po sa Hong Kong, sa Ocean Park at saka sa Disneyland. Actually, ako po, hindi po ako takot sa heights. Baliktad po kami dito. Mamaya, may mag-share mamaya na takot talaga siya. So, siya na yung magsalita. Mamaya ka na mag-share. Ayan, ako naman baliktad. So, ako naman, hindi naman ako takot sa heights. Kasi nga, dati, nasanay po ako sa puno po ng... Ano yung puno ng coconut? Yung coconut baga yung... Coconut na lubi. Lubi. Ano ba yun? Lubi. Lagi. Yung kasi dati... Yung. Tigas ang yung. Kasi dati, di ba pagbata tayo, naglalaro. Di ba may tago-taguan tayo na tinatawag? Kami dati, hindi kami mahilig tumatawag sa mga malidilim. Baliktad na tinataguan namin yung puno, akyatin namin para hindi kami makita sa baba. So doon pa lang, sanay na ako sa heights kasi nga, umakit na kami sa Niyog dati. Kasi may mga ano naman yan, Niyog dati. Kaya hindi na ako medyo takot. Eh, sobrang na-excite ako kasi nung nag-Ocean Park ko guys, yung yung Disneyland, sobrang ganda niya kasi parang feeling mo bata ka talaga. Yung feeling mo na, grabe, parang ito pala yung buhay na bata na, ito pala dapat ang gagawin ko, di ba, na mag-enjoy, di ba, and doon na time yun sa rides na yun. Sobrang saya kasi kasama ko din dyan sila Mentor Josephine, mga council, and then, ang pinakamaganda dito, kasi ang Hong Kong, marami talaga yung Disneyland, marami talagang rides. Ngayon, akala ko, yun na yun. Nung pagdating po namin ng Ocean Park, mas extreme pala. So, doon talaga parang, ano tawag doon? RC Racer po. Dito ko talaga naranasan. Ito yung pinaka-worst na naranasan ko. Kasi parang siyang, yung rides na yun, parang kinuha yung pag nasa taas ko, parang, oh my God, yung Paano mo ka? Hindi ko alam bakit. Ganda ng inspiration Parang mawawala yung chat ko sa taas na yun. Ganda na inspiration. Sabi ko, yun na yung pinaka-worst na naranasan ko. Kasi hindi ako takot, pero nung time na nasa biyati ko yun, yung RC Racer, yung gano'n naka-design niya, napakasimple lang tingnan. Yun lang yung pinakasimple, pero yun yung pinaka-worst sa akin. And then, ang pinakamaganda doon, kasi nung na-conquer ko po siya, after that, nakahinga din. Nakahinga ka rin, di ba? Tapos, syempre, dati, palagi lang tayo sumasakay ng bus. Dati, pangarap ko talaga na makakita ng bus na
ano, yung second floor. Yung makinig na ng pangarap ko. So, ito na po yun. So, sabi ko sa sarili ko, gusto ko din makasakay niyan, gusto ko din makakita sa personal niyan. Kasi nga, dati, parang na nakapunta ng Hong Kong sa amin, sa probinsya namin. Pero sure, sila yung pinakamayaman sa amin. Kaya sabi ko sa sarili, gusto ko din maranasan po yan. And good news po, dahil po dito sa Technocrat community, dito ko po siya naranasan. Diba? And, syempre, pinaka-exciting part, guys. Yung rides din, kasi sanay na ako sa rides eh. Ngayon, ang pinaka-exciting part sa Macau, bakit? Ang daming pre-taste. Yeah, sa mga Pilipino, kasi wala nang pakialam kung may doon sa Macau na yun. Hindi ko alam kung may kasama na ako. Wala as long as kakainin ko lahat ng ibibigay nila. Okay, so lahat ng ano, kain ka lang, tignan mo lang. Sa kabila naman, kaya naman. So, maganda talaga yung sa Macau, guys. Punta dito, busog kayo. Oo, syempre, nakakaya naman puro kain. Bumili na din tayo. Nakakaya din naman kasi ng puro kain. And yung time, hindi ko pala nailagay dito, yung palagi akong kumakain. Wala nang kasama, pero kaya nang nakain. Basta sa tingin ko ba, isa lang Technocrat or isang project kayo makikita ko, hindi na ako nawawala. Sinong mindset ko dati, basta kakain ako ng kakain dito. And sunod saya kasi, syempre, since first time ko siya, iba pala yung feeling. Iba yung feeling na lahat ng first time, iba kasi yung excitement level mo, iba yung, di ba, kasi pala ng feeling. And yes, doon ko na mas na-realize na mas mangarap pala tayo ng lalo ng malaki. Kasi malay mo, yung pinapangarap mo, matutupad siya. Kasi actually, nilalapit yung Hong Kong po, guys. Paano ako nag-attract dito? May pumunta po ng ano, yung Singapore that time. And may dala sila ng Hong Kong yung pangdikit sa ref. Alam niyo po yung ang ginawa ko po that time, kinuha ko yung pangdikit sa ref, nilagay ko sa goal ko. Dream board ko. Dito, oo, nandun pa rin siya ngayon. Ngayon, tapos doon ko na alala, grabe, nasa Hong Kong na pala ako ngayon. Diba? Kaya, sobrang saya kasi, since ngayon, lalo na sa mga lahat ng mga Gen Z, ako, nagbenta lang naman ako ng kamote, sa lahat ng mga estudyante, mga harap mag-OFW, or empleyado ka ba na right now, your first time po sa ganitong industry na to. For me, gawin mo lang, try mo lang, subukan mo lang, and mas nakasan mo yung loob mo kasi I know for sure, tayo welcome po. Lahat ng mga inisip mo na at mga pangarap mo na ina-attract mo, mangyayari at mangyayari po siya. Therefore, maging part ka dito sa Technocrat community. And syempre, magtiwala ka po sa sarili mo, diba, sa kumpanya po natin. And sa taong nagdala sa'yo dito, magtiwala ka lang kasi alam ko, may purpose yan kung bakit ka nandito. Okay? So, hindi yan dahil basta-basta na bang nandito ka lang. Nandito ka kasi darating din yung time, ikaw naman yung mag-i-inspire sa ibang Gen Z na katulad ng ibang tao na harap ng malaki. So, that would be all. This is your Lava Queen, Ara Muscatar. Thank you so